Praise God. Purihin po ang Panginoon. Yun na kanina. Yun na lang kanina na. Sige po, makakaupo na po tayo. Nagulat po ako kasi sabi ni Mami kagabi, si Pastora Cristel daw po ang aral dito. So, hindi naman po ako na-inform. Kaya po, sige po, pero meron naman po tayong mensahe naman na binigay ang Panginoon. At kailangan po natin ito ngayon, itong mensahe ng Panginoon ngayon na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Paki-plus nga yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Pakisuyo na po. Bago ko po tayo pumunta sa mensahe ng Panginoon, gusto ko muna basahin po sa inyo ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ayan. Sorry po, hindi ko po kayo na-inform. Ayan. At ako po nagpapasalamat po pala dahil yung ating kapatid na yung ating Bible study sa Silang, sa page 6 po yun no? Page 6. Kaya nakasama po natin yan. Nila. Susunod po, ang buong Bible study doon ay sama-sama na po na makakarating dito. Ayan, mother po siya ni Brother Carlo na pinag-pray natin na nandun na sa Australia ngayon. At saka yung kanyang kaibigan, maraming salamat po. Second time lang po namin namit siya. Pero kasama na po natin siya sa Panginoon. So palakpakan po natin ng Diyos at lahat pong yan, mga kapatid, ay gawa po ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen po ba? So, wala pa rin. So, binabati ko rin po yung mga katatayan. Mga katatayan, ngayon po daw ay Father's Day. Salamat po sa mga tatay na nandito. Parang dalawa lang kami yata tatay din sa loob. Amen? Salamat po. Tay, magdilirong po tayo ng Father's Day ngayon at ako'y nagpapasalamat sapagkat pag ikay tatay, talaga naman na nagiging tatay ka talaga. Kasi unang-una, tatay mo si Lord. Sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, at kung ang mga mamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba. Taas ka po kamay ng mga mamamayan ng Diyos. Salamat po. Sabi diyan, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay mapagpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringin ko sila mula sa langit at patatawaran ng kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit. Pagpapalain ang kanilang lupain. So, salamat po. Napakalinaw po. Ang sabi diyan, pagpapalain ko ulit. Tayo po ay mamamayan ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Baka naman meron pa pong hindi naniniwala na siya hindi mamamayan ng Diyos. Tayo po ay mamamayan ng Diyos sapagkat tayo po ay nagkakaisa. At nagsasama-sama sa lugaring ito sapagkat tayo ay alam natin na tayo tinawag ng Diyos. Hindi po aksidente na kayo po ay nandito ngayon. So, ang pag-uusapan po natin, papamagatan po natin community in Christ o pamayanan ni Kristo o pamayanan ng Diyos. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Tayo po bilang mga tinawag, pinili ng Diyos at bilang pamayanan ng Diyos ay meron pong bagong utos na sinabi ang Diyos sa atin. Mismong sa bibig po ng ating Panginoong Hesus, ito po'y nanggaling na bagong utos niya. Sabi niya, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Sabi po dyan, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo with exclamatory yan. Asa ba? Bakit wala? Yan, salamat po sa pakilagay. John 13:34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo with exclamatory point. Kung paano ko kayo minahal, sino po yung nakaranas na ng pag-ibig o yung naranasan ng pag-ibig ng Diyos? Amen.
naramdaman niya, nung tanggapin niya si Lord, talaga nag-uumapo yung kanyang pag-ibig. Naramdaman niya, nag-uumapo yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, pero minarapat ng Diyos dahil pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa iyo at para sa akin. At dahil naranasan natin yung pagmamahal na yan, ang sinasabi niya, gayon din naman, magmahalan kayo. Diyan po ba kayo? Pag sinabing nagmamahalan, hindi lang po basta nagmamahalan, kundi nagtutulungan. Ang pagmamahalan po ay pagpapakita o makikita na mahal natin yung mga mahal ng Diyos kung tinutulungan natin sila. Kung pinagmamalasakitan natin sila. Kung inaabot natin sila. Amen? O, pakitaas po ulit ang kamay ng mga mamamayan ng Diyos. Amen? So, anong bagong utos? Magmahalan kayo. Amen? Napakarami pong absent. Marami pong bakante hanggang labas. Noong una, punong-puno dyan eh. Ngayon, kakaunti. So, paano natin na ipapakita ngayon yung ating pagmamahal sa mga wala dyan? Nadalaw nyo man lang po ba? Na-chat man lang po ba nyo? Natin? O naisama ba natin sa kanila sa ating mga prayer? Hello? Kung hindi po, kailangan po natin magpakumbaba sa Diyos. Kailangan po natin hanapin muna ang mukha ng Diyos. Kailangan po nating talikuran yung ating mga katamaran, hingin natin ng tawad. Kailangan nating hingin ng tawad yung pagwawalang bahala doon sa mga mahal natin na mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? So, ang sabi, magmahalan kayo. Tingnan mo yung katabi mo. Tayo po bilang isang pamayanan at dinisign po tayo bilang isang pamayanan. At yan po ay pinatunayan ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Na ang sabi po doon, two are better than one. Sabi niya, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Hello! Ang pinag-uusapan po natin dito ay pamayanan ni Kristo, pamayanan ng Diyos, hindi lamang po isa o dalawa, kundi marami. Amen? Pero sabi ng Ecclesiastes, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, mas mabuti ang dalawa kaysa isa. Bakit? Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Amen? Kanina, nabanggit ko po, maraming nawawala. Amen? Ano po doon yung bahagi natin sa mga nawawalang yon? Actually, kaya nawawala yun, nangihina yun, nanlalamig yun eh. Amen? Hindi natin alam. Hello, kung ano lang ka ng kalalagayan. Pero ikaw, nandito ka. Malakas? Malakas nga ba? O nagpapalakas? Amen? Pero ikaw na nandito, kahit sabihin na nangihina ka, nalalamig ka, pero ikaw yung gagamitin ng Panginoon dahil naririnig mo ngayon yung mensahe ng Panginoon na kailangan nating mahalin sila. Amen? Kahit pa sabing sinaktan nila yung damdamin natin. Amen? Wala naman sinabi doon na yung mga hindi nakasakit ng damdamin mo ang mahalin mo. Kundi ang sabi, mahalin daw natin. O magmahalan tayo. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Hindi ko po alam kung ano po dahilan ng mga wala. Pero ngayong oras nito, kailangan po nating gawin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Sabi po ng verse 10, kapag nabuwal ang isa, may tatayo niya. May tatayo siya ng kanyang kasama. Nakita niyo po yung tungkulin natin? Bilang pamilya ng Diyos, bilang mamayan ng Diyos. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Hello! Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kita niyo, kawawa pala. Amen. Minsan yung mga kapatid natin na may pinagdadaanan, parang ating chinichismis pa, pinipintasan pa natin. Amen. Nasa halip na pagmamahal ng ating maiparamdam, maipadama. Hello! Kasi kawawa naman, sabi niya, kawawa.
ang mga nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Kita niyo po. Hindi po literal yan, ha? Baka magtabihan po kayo, eh. Amen? Kung nanghihina siya, nanlalamig siya, aba, iko'y mainit, dapat tabihan mo siya. Encourage mo siya. Encourage natin siya. Amen po ba? Na-out of focus na siya. Dapat ibalik mo siya sa alignment. Amen? Kailangan na mabalik siya sa alignment. Amen po ba? At ikaw yung gagamitin doon. Sabihin mo sa katabi, ikaw yung gagamitin doon. Amen? Hello? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw gagamitin doon. Sino gagamitin doon? Yung mga tagalabas? Hello? Tayo po. Namamamayan ni Kristo. Hello? Gagamitin yung mga taga-ibang pamayanan? Dalawa lang po pamayanan dito sa mundo. Pamayanan kay Kristo at pamayanan ng Diablo. Amen? Sa tingin nyo, gagamitin ng yung pamayanan na nasa kabilang side? Kaya sabi dyan, ngunit saan siya kuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalakot. Mga kapatid, ginigising tayo ng Panginoon ngayon. Hello? Inuutusan tayo, magmahalan tayo. Amen? Magmalasaktan tayo. Bakit? Kasi po, tayo nilikha ng Diyos. We were made for community. Nilikha tayo para sa isang komunidad, sa isang pamayanan, sa isang pamilya. Pamilya ng CGCF, JTG. Dito ka tinawag ng Panginoon, dito ka gagamitin ng Diyos. Amen? Babasahin ko na lamang po ito. In our individualistic society, many of us often feel alone. Sometimes we are actually alone. At other times, we simply feel alone. Ibig sabihin, nag-iisa kasi tayo. Kung bakit tayo nararamdaman natin yung nag-iisa tayo kasi pinipili natin. Bagamat tayo magkakaiba, pero hindi dapat ganon ang ginagawa natin. Amen? Kaya nga, sabi ko nga noon, pag may nakikita ko parang iba yung CGCF Bulacan, iba yung CGCF Carmona, iba yung CGCF Batangas, nalulungkot ako. Kasi bakit po iisa lang tayong ang Diyos na tinanggap natin, si Kristo, bagamat magkakaiba yung ating lugar, pero dapat magkakaisa pa rin tayo sa Espiritu. Amen? Dahil isang pamilya lang po tayo, pamilya po tayo ng CGCF, JTJ. O sabihin pa rin natin, ang mga tiga-JIL, tiga-CCF, pamilya din po natin sila, dahil ang Kristo na tinanggap natin, ay Kristo din na tinanggap nila. Amen? Nandyan po ba kayo? So, walang kanya-kanya. Hello! Naintindihan po ba natin? Kaya nga lang, dito po kayo tinawag sa CDCF. Pero hindi ibig sabihin, namumugod po tayo. Amen? Nakaiba tayo sa kanila. Hindi po. Pagdating sa langit, di ba nung nananalangin kayo ng pagtanggap? Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay na nariyan sa langit. Amen? Sinabi bang, isulat mo po ang CGCF, JTG dyan sa langit. Meron? Wala po. Amen? Nandyan po kayo. Lahat ng naniniwala, sumasampalataya, tumanggap sa ating Panginoong Hesus, inamin na siya makasalanan. Ikaw po ay iglesia ni Kristo. Amen? Ikaw po ay pamayanan ni Kristo. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Sabi niya, some of us, conditioned by our culture belief, we are better off by ourselves to think. We do not need the help of others. Minsan ganun tayo eh. Amen? Yung paniniwala natin sa kultura natin, parang hindi natin kailangan ng iba. Diyan po ba kayo? Parang hindi natin kailangan ng isa't isa. Kailangan po namin kayo. Amen? Alam niyo ba na pag nandiyan kayo, alam niyo ba na kapag nakikita namin kayo yung ginagamit naman, malalakas kayo. Amen? Lumalakas din kami. Kapag nawawala, nalulungkot po talaga kami.
Amen? Nandyan po ba kayo? Hello? Dahil susunod na yan, panghihina. Tingnan nyo nga po yung wala na kasing yung uso ngayon yung kahoy, nagatong. Aba, pagka 10 pirasong kahoy yan, ang lakas ng apoy niya, di ba? Amen? Hindi mo kaya patayin basta-basta yan. Pero kapag kinuha mo yung 1 piraso at iniwalay mo, ano mangyayari? Mamamatay. Hello? Pero hindi po tayo dinesign sa ganon. Dinesign po tayo bilang isang pamilya. Amen po ba? Kaya dapat magmahalan po tayo. Sabi po ng Lord, God created us not to be isolated being, but rather people who live life with others. Amen? Nilikha tayo ng Diyos na hindi tayo hiwalay. Nakita niyo po si Adan nung nag-iisa? Sabi na po, hindi mabuti ang nag-iisa. Kaya itong matulog si Adan, kinunan ng 1 tadyang. Amen po ba? Bilangin niyo yung tadyang namin, kulang. Sa inyo, kompleto. Bilangin niyo po yan, hindi po pareha siya ng bilang. Amen? Isa lang ang Eva. Sorry po sa mga tatay, paminsan-minsan parang iba-iba ang naging Eva niyo eh. Isa lang po. Amen? Sabi na, the primary way that we as Christians live in community is by belonging to the church. Kaya nga po tayo nandito. We are belong to the church. Amen? Diyan po ba kayo? At hindi lang tayo belong, nakapaloob sa isang iglesia, kundi tayo pamilya. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, pamilya ba yan? Hindi naman tayo magkaano-ano, pero pamilya tayo. Pamilya tayo. Amen po ba? Nagkakaisa po tayo doon. Pamilya tayo ni Kristo. Amen. At ang pamilya ni Kristo yung nagmamahalan. Amen po ba? Kaya lang, minsan, pag nakikita ko yung pag ako po yung nag-pray saan po ako pumunta, sabi ko, pagka yung, kung sino yung dati ng mga katabi, yung pa rin ang katabi. Parang yun lang ang kanilang pamilya. Amen? Ayaw mo lang humanap ng isang katabi na iba at lalapitan at tapikin. Kumustahin na baka kailangan ng tinig mo. Nangihinasa, ikaw pala yung gagamitin ng Panginoon. Ganun po yung pamilya. Nandiyan po ba kayo? Hello? Minsan ng mga kultura po natin, when our culture thinks of community, it often thinks of a social club or an organization. I mean po ba? Minsan, yung kultura sa labas, isang organisasyon lang. Pero tayo po, hindi po tayo organisasyon. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? That organization form around a specific interest or cause. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Kung organization ay about sa jeep. Diba may organization yan? O yun lang, naka-specific lang sila doon. Pag tumaas ang gasolina, o tataas din ng specific lang sila doon. Pero tayo iba. But the church is something much greater. It is Christ's body. Ayan. Ano po yan? Mas greater sa church. Bakit? Tayo po kasi ay isang katawan. Amen? Hello? Kaya nga sabi ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 24, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo. Sabi ni Paul, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo. Kasi si Paul, tinalikuran niya lahat eh. Papaglingkuran na si Kristo. Kaya talaga naghihirap siya. Nasabi pa nga niya sa isang verse niya na naranasan niya maging angat ang buhay, naranasan din niya na naging mahirap. Amen? Nandiyan po ba kayo? Sapagkat sa pamamagitan nito, sabi niya, sapagkat sa pamamagitan nito na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Hello? Mula kay Kristo, patungan kay Paul, sinulat niya, dahil sa paghihirap na yon, nagagalak pa rin siya sa kanyang hirap
Bakit? Sapagkat gusto niya o nais niya na ipagpatuloy niya yung paghihirap na yun, bagat siya'y nahihirapan, na kailangan pa nating gawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. Hello? Naintindihan niyo po ba? So talaga sa body of Christ, meron talaga pong kanya-kanya yan na katawan, na tungkulin. Pwede bang sabihin ni bibig na hindi niya kailangan ng kamay? Pwede, susubo natin. Wala naman tayo parang aso. Oh. Amen? So, kailangan ng kamay. At hindi rin pwedeng sabihin ni Tiyan na hindi niya kailangan ng bibig. Abay, sana mapapasok yung kanyang kakainin. At hindi na pwedeng sabihin ng Tiyan na hindi na kailangan extend yung kanyang mga protein, yung kanyang mga ingredients ng katawan para palakasin naman ang bawat parte ng ating katawan. Hello? Hindi rin pwedeng wala tayong paa. Dahil hindi naman tayo makakapunta sa church kung hindi tayo maglalakad. Eh, may ibang mismagot, pilosopo. Hindi po, sasakay po kami. Amen? Nandyan po ba kayo? Hello? So, kailangan natin, sa body of Christ, kailangan natin ng isa't isa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, napakahalaga mo. Hello? Lalong-lalo na kung pinakita sa inyo ng Panginoon na maraming absent. Hello? Yung mga nangihina na paniyambira kay mami at daddy ng mga iba. Anong gagawin natin dyan? Nalalabuan lang yung mga tao na yan. Pero pag naglinaw ang isip niyan, realize nila na kailangan talaga nila ang Diyos. Amen? Eh, sino gagamitin doon? O sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Amen? Tapos kung isa-isahin po namin kayo, kailan pa kaya kami makakatapos ni Mami? Magmula sa Batangas, papunta sa Bulacan, papunta sa Carmona, papunta dito, papunta sa Laguna, papunta 13. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon. Hello? Parang sa ilong ng galing, no? Ang hirap kasi wala namang binibigyan chance na pamasahe. Kaya sa bulsa ko pa manggagaling. Eh, ano ba tayo? Titiis, oh. Paul. Nagreklamo ba siya? Sabi nga niya, di ba, naggawa siya ng mga tent maker siya, para wag matisod yung mga tao na dapat sanang sinusuportahan siya. Amen? Nandiyan po ba kayo? So, praise the Lord. Salamat sa dalawang nag-amen. The nature of our relationship with other Christians is described in the New Testament. Sa Greek word po, ang Greek word po ng pinag-uusapan po natin, yung koinonia, translated as fellowship. So, kailangan po talaga ng fellowship para magawa natin yung mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Sabi niya, sa Hebrews 10:25, at alam na alam niyo po yan, sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Lalong-lalo na kung malapit ang dumating yung Panginoon. Ayan. Huwag natin pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakagalian na ang ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Hello! Ano sabi? Palakasin daw ang loob ng bawat isa. Hindi panghinain. Nangihina na yung kapatid mo nung makausap mo. Nangihina pa lang nung makausap mo. Nakaratay na. Amen. Palakasin po natin sila. Kaya po tayo nandito para magpalakasan. Amen. Lalong-lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ikaw po yung gagawin. It means that we as Christians have communion with one another and participate in life together. O, linaw ha? Hindi lamang tayo magkukommunyon, magtitipon-tipon, kundi makikipag-participate po tayo sa isa't isa. Hello, kung ano pangangailangan ng isa, tulungan natin siya. Kung anong kahinaan mo, palalakasin mo yung ng kapatid mo. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Naintindihan po ba natin? Amen? Hello, dapat tayo nagpapalakasan. Amen? Hello! O, may nasa
Si sister, o ikaw naman, binibless ka ng Panginoon, o alam mo na. Hello, tulungan siya. Amen. Ikaw naman, laging marami ang oras mo. O, kailangan niya ng makakasama. Tulungan mo naman siya, yung oras mo, samahan mo siya. Na naman po ba? Example lang po, ano? Example lang po. Kaya po ngayong, pero hindi lang tayo bilang pamilya ng Diyos. Not only that, but we also commune with Christ. Magagawa lang po natin yan kung lagi tayo makikipag-niig sa ating Panginoong Yesus. At, dapat nakikipag-participate tayo. Participate in His life and mission. Ano ba yung mission na ibinibigay sa atin ng Diyos? Why? Because we are members of His body. Amen? Nandiyan po ba kayo? Hindi po tayo mananatiling taga-upo. Hindi po tayo mananatiling taga-pakinig. Amen? Hello? Kaya meron na kwentuhan sa langit eh. Mga Kristiyano eh. Kwentuhan siya. Langit naman siya. Kwentuhan eh. O, anong ginawa mo doon sa lupa? Wala po. Pero hindi po ako ma-absent sa church. Every Sunday, every Wednesday, every youth service, kahit sa online, wala po akong absent. O, yun lang. Yun lang ang kanyang ginawa. Walang absent sa church. Pag nasa church, walang ginawa kundi nakaupo. Amen. Nagbutas ka pala ng upuan. Amen. Nakuha niyo po. Hindi ka po tinawag para wala kang gagawin. Amen po ba? Diyan po ba kayo? Ngayon, bagamat tayo may pagkakaiba-iba, pero pwede tayo magkaisa. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 12, verse 12, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Nabanggit ko na po kanina. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nanatiling iisang katawan. Tandaan po natin na tayo nagkakaisa sa iisang ulo. Ang ating Panginoong Yesus na tumawag siya, tumawag sa akin. Bagamat tayo maraming bahagi, dapat tayo binubuo pa rin ng ibang bahagi dahil tayo po ay nananatili na iisang katawan. Nakita niyo po, ito gusto ko pong makita niyo. Kung hiwalay tayo kay Kristo, meron ba tayong magagawa? Hello? Nandiyan po ba kayo? Ang isang iglesia o isang pamayanan, kapag may isa na humiwalay, siya ay mawawala. Amen? Nandiyan po ba kayo? Doon sa mission, doon sa takbuhin, kaya nga minsan, excuse me po, yung hindi nakakaisa, yung iba biniless na, yung iba hindi pa. Amen? Kasi kontra ng kontra, mamaya makikita nyo yung disadvantage of isolated o isolation. At saka yung advantage naman na kayo nakikipag-cooperate. Nandiyan po sa punto yan. So, tandaan mo, bahagi po tayo ng katawan ni Kristo. Amen. Pataas po ang kamay ng lahat ng may bahagi sa katawan ni Kristo sa kanyang iglesia. Yan, salamat po. Sa Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. The fellowship of the church is concretely expressed in diversity. Alam niyo po, may mga nag-aayos po ng mga upuan na yan eh. Sasabihin natin, nag-aayos lang kami ng upuan, taga-punas lang. Tanungin ko po kayo, kung wala pong naglagay ng upuan dito, may maupuan kayo. Bahagi po yan sa katawan ni Kristo. At kung hindi pinunasan nung nag-ayos dito yung upuan, sa tingin nyo, pagtayo nyo, hindi babakat ang alikabok sa kuitan nyo. So, ibig sabihin, napakahalaga po ng bawat bahagi. Amen? Meron ba tayong marinig kung wala naman mga ngaral? Yun naman ibahagi ng inyong mga pastor. Amen? At hindi lamang kayo makikinig, kundi para ipamalita nyo naman yung inyong narinig, yung kabutihan ng Diyos na tinanggap nyo po. Amen? Ganyan po ba kayo? At ang tinanggap natin yun, tinatanggap natin yun, magmahalan tayo. Hello? Magmahalan tayo. Amen po ba? Bagamat meron tayong pagkakaiba-iba, meron tayong ibang kultura na kinagis na sa ating kanya-kanyang pamilya, pero nagkakaisa pa rin tayo. Saan? Doon sa pagmamahal na tinanggap natin kay Jesus Christ. Amen? Kaya kaya nating mahalin yung ating kapwa. Hello? Parang iba, parang nagugulumihan na, parang hindi nila talaga dati, mamahalin namin yung kapwa namin. Oo naman, inutos ni Lord Diyos, si Lord ang nagsalita nun, bibig niya yung nagsalita nun. Nung kasama pa ng mga naon ng Kristiyano. Hello?
Bakit? Bakit kailangan? God wants to transform us from people who prefer to be with those who are like us into people who love those who are unlike us. And unlike those with whom would typically associate. Ito niyo po yun. Kahit hindi tayo gusto, kailangan mahalin natin sila. Amen? Kaya nga, doon sa sinulat ni John Scott, The Living Church, diniscuss na doon yung John Scott discussed the practical consequences, both negative and positive, of this kind of loving fellowship. Doon muna tayo sa negative. If we love each other, we will not stand in judgment on each other or speak evil against each other. Kung mahal daw natin ang isa't isa, hindi po tayo tatayo doon sa panghuhusga. Or magsasalita tayo ng masama sa kanila. Amen? Sa isa't isa, o magsasalita tayo sa isa't isa ng masama. Hello? We will not bite or devour each other. Hindi tayo magkakagatan. Kasi sabi ng Bible, kung mahal natin isa't isa, hindi tayo magkakagatan eh. Amen? Kasi sabi ng Bible, pag nagkagatan kayo, mauubos kayo. Baka naman yung mga wala dito, may mga nangangagat. Hindi kumagat, kaya nawawala na. Wala naman. Hindi naman yan. May pinagdadaanan lang talaga sila. Amen po ba? Kasi meron po akong mga church na naririnig na may mga bago eh, mga kabataan, mga bago. Pagkatapos susunod na linggo, hindi na sila bumabalik. Yung pala, nung matuklasan ng pastor, aba, iniirap-irapan at ayaw masapawan. Kaya pala, ang nagiging tingin tuloy ng mga bago, pangit niya sa church na yan. Nang uuri sila. Amen. Hindi man lang silang yan, sinisibungot-sibungotan pa ako, chismosa pala yung kayo mga ano niyo po. Pero kung mahal natin, hindi na ganun gagawin natin. Amen po ba? Hello? He will not provoke or envy or lie to each other. Kung mahal natin ang isa't isa. Hello? Hindi natin sila bubuyo. Siya hindi tama. Hindi natin kaiinggitan yung mga kapatid natin na umaangat ang buhay. Amen? Alam niyo may mga Pilipino, yung crab mentality. Pag nakita niyo umaangat yung kapitbahay niya, pag bumili ng TV, bumili ng 50 na inches na TV, bibili siya ng 120. Ganun eh. Nag-iinggitan. Hello? Naalala ko sa Bulacan. Diyos ko, ang liit-liit ng salas na. Ang laki-laki ng TV niya. Hindi, nakakahilok ako. Ang laki-laki ng TV. Dahil bumili lang ng TV yung kapitbahay. At gusto niya ipakitang mas kang kami. Hello? Hindi po tayo gano'n. Kapag nakita po natin na pinagpapala yung ating kapatid, matuwa po tayo. Amen. Kaya nga, dapat makigala kayo sa mga nagagala at malungkot kayo kung doon sa mga nalulungkot. Kaya sabi po ng Biblia yan. Hello? Sa positive side naman po, sabi diyan, if we love each other, ito po sa pasad, we will be kind of compassionate to each other. Hello? Forbear and forgive each other. Submit to each other and build each other up. Nakita nyo? Naangat na. Yung kanyang kapatid. Practice hospitality to each other. Ang granggili. Ano nga yung Tagalog? Nakalimutan ko na naman. Kasi si Pastor Tam. Ano nga yung Tagalog? Yung kanina, nakalimutan ko. Walang galit. Dapat wala tayong galit sa isa't isa. Hello? But, encourage natin ang isa't isa. Comfort natin yung kapatid natin. Panalangin natin sila. Pray each other and bear each other burden. Makipasan tayo sa bigatin ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Hello? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, mga kapatid, sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, at sinasabi rin sa atin dito sa CGCFJTG, Main, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, magkaisa kayo at huwag magkabahagi, maging sa pag-unawa at pagpapasya.
Sabi ni Paul, magkaisa po tayo. At ang pagkakaisa at pinagkakaisa natin ngayon, magmahalan po tayo. Amen? Huwag po tayo magkagatan. Amen? Unawain natin ang isa't isa at magkaisa tayo sa isang pagpapasya bilang isang pamayanan ng Diyos na tumawag sa iyo at tumawag sa akin. Ganun din naman, sinulatan niya ang mga taga-Galatia at ang sabi niya sa Galatia chapter 6 verse 10, sabi niya, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Kanino daw? Sa lahat ng tao. Hello? Pag may pagkakataon, gumawa daw po tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Pero sa sumunod po, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Kung sinabi niya, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, pero sabi niya, mas higit dapat sa mga kapatid natin. Amen po ba? Hello? Nakukuha po ba yung mensahe na Panginoon? Sabi niya, mas lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Dapat gawaan natin sila ng mabuti. Amen? Kasi, community is opportunity. Hello? Fellowship in the church becomes a tutor and an avenue for us to love and serve others. Even those outside of the church. Sabi niya, ito yung daan para maipakita natin yung ating pagmamahal at papaglingkuran natin sila. At siyempre, kapag nagawa natin na sila'y mahalin, paglingkuran, kasi yan po'y mirror o salamin tayo na meron nga tayong Kristong tinanggap. At ang Diyos po, God exists in three persons. Father, bagamat tayo may pagkakaiba-iba, bagamat ang Ama at ang Anak ay may pagkakaiba, yung three persons, Father, Son, and Holy Spirit, is true unity in diversity. Bagamat sila may pagkakaiba-iba, pero nagkakaisa sila. Amen. Alam naman natin na ang Father is our Creator. Alam din naman natin na ang ating Panginoon Jesus ay our Redeemer. At ang Holy Spirit yung kasama natin. Counselor. Kasama natin ngayon dito sa ating kalagitnaan. At tandaan po natin, kung naintindihan po natin, hindi lang natin ipapamahagi ang pagmamahal ng Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo, kundi ipapaubot din natin ang pagmamahal sa mga taong makakasalumuha natin. Hello? Ginagawa po ba natin yan? Sa pamilya natin, sa pinagtatrabaho natin, o sa komunidad, kung saan man tayo nakatira. Dapat nag-uumapaw yung pag-ibig na yan, yung paglilingkod na yan sa ating kapaligiran. Huwag po tayo magsasawa. Hello? Ang mga Kristiyano hindi sawain, kundi ang mga Kristiyano ay matiisin. Amen? Amen po ba? Katulad ni Mami, grabe ang pagtitiis yan nang manalangin siya na baguhin ng Diyos ang inyong daddy. Nagtsaga siya. Hindi lang decade nga decade. Dekada 10 years. Kaya lang, minsan tayo, isang linggo pa lang, isang buwan pa lang, para pinagsasawaan na natin sila. Hello? Lalo na yung mga malalapit natin sa buhay. Ngayon, sabi po ng Proverbs 18:1, kasi may disadvantage po yung humihiwalay. Disadvantage of isolations. Sabi po ng Kawikaan 18:1, ang tao makasarili. Ang tawag po doon, makasarili. Hello? Ay humihiwalay sa karamihan. Minsan meron ka nakikita nyo, nasa isang sulok lang. At kaya, pwedeng nahihiya kasi ako. Pero hindi dapat ganun eh. Kasi sabi ng Proverbs, ang tao makasarili ay humihiwalay sa karamihan. Makasarili po pala yung humihiwalay. At, ang kaisipan po nito, at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Yung palang taong makasarili, humihiwalay sa karamihan, ay sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Hello? Kaya nakita nyo, may mga nawala na dito kasi sumasalungat sila eh. Hello? Di ba? Sa mga turo na galing na ba sa salita ng Diyos? Eh, minsan ang tao kasi nga, makasarili nga siya, gusto niyang ilabas yung kanyang sarili. Pero tayo, hindi po tayo ganun.
maging kami po mga lingkod ng Panginoon, tinitingnan po namin kayo at marami po kaming aral din na natututunan sa inyo. Amen? Nandiyan po ba kayo? Marami po kahit sa bata. Sabi ng Panginoon, yung mga batang yan, pwedeng gamitin ng Diyos yan sa atin. Huwag natin sabihin, kami magulang, kami matanda, pauwi na kami, pabalik ka pa lang, papunta ka pa lang. Loko-loko yung bata, ba't hindi po tayo nakakasalubong? Amen? Kaya napakapangit po ng may taong may pagkamakasarili. Hello? Laging sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Sakit, ano? Ngayon, ano naman po ba ang advantages of cooperation? Nabasa ko na po ito kanina, two are better than one because they have good reward for their labor. Sabi niya, dalawa ang mabuti kaysa isa. Kasi marami ang bunga ng anumang gagawin nila. So marami po tayo dito. Ang hamon po ng Lord sa atin, pakita natin yung pagmamahal natin. At kung tayo may pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, isa lang po ang mayaya natin sa pala ng Panginoon. Libo-libong anghel po nakakapasalangit. Huwag po kayo matakot magbahagi ng kabutihan ng Diyos. Amen. Kailangan lang po natin ibahagi yung mga karanasan natin. Amen. Kung paano tayo niyakap at pinaramdam sa atin ng pagmamahal na, ikukwento nyo lang yan sa mga taong nakakasalamuhan nyo. Hindi nyo kailangan silang pasikatan. Amen. Nandiyan po ba kayo? Ang isang taong nagpapatotoo, totoo lang ang sasabihin. Amen po ba? At kung totoo ang pagsasabihin, meron po bang pwedeng lumaban sa katotohanan? Hello? Maliban na lang talaga kung walang ginawa ang Panginoon sa inyo. Amen? Tignan po ba kayo? Pero naniniwala ako, grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay niyo. Amen po ba? Grabe. Hello? Kaya nga hindi na kayo makaalis-alis dito. Dahil nandito na si Lord dito nyo natagpuan si Lord. Pag umalis pa kayo, ewan ko lang kung sino magiging malungkot. Amen? Hindi, si Lord naman na, minsan ganito katuwa, si Lord naman na pinaglilingkuran ko. Sa pupunta ko, si Lord din naman na pinaglilingkuran ko dito eh. Alam niyo bakit may ganong kaisipan? Nadadaya tayo ng kaaway. Na i-correct ka lang. Dinisiplina ka lang. Tinatama ka lang ng pastor mo. Kasi ang pastor po dito sa CGC DTG, hindi po compromiser. Hello? Mahal po namin kayo, kaya ituturo namin yung mga bagay na ipinatuturo ng Diyos. Amen po ba? Hindi po kami papayag na dumating ang panahon na singilin ng Diyos ang dugo niya sa amin. Kasi ang nagmamahal po, hindi lang po yung hinihili yung minamahal. Amen? Pag yung mga bata nga, pagka medyo nagmamarakulyo, tatapik-tapikin nyo naman ng konti. At sasabihin mo, bad. Amen po ba? Sino pa po dito yung pagka-nakorek? Nagtatampo pa. Marami po yung Kristiyano na gano'n. Tampurista. Pero sino naman ang magbe-benefits nun? Di ba? Tayo. Kaya nga sabi ko nga sa kay OSD, pag mayroon kayo nakita sa akin na kailangan kong baguhin pa, ako po naman itapikin nyo naman ng konti. Kasi kayo po yung mata. Maging kayo. Mata po kayo ng Diyos para sa amin. Kasi may mga bagay kami minsan hindi maintindihan. Amen? Kaya lang, bago po kayo maninita, mag-pray muna kayo mabuti. At mag-fasting po kayo. Baka naman dala lang yan ang emosyon nyo. Kailangan babato ng maraming verse sa Bible para maintindihan po kayo. Kasi ang labanan po niyan ay verse sa Bible. Hello? Amen? So, kailangan yun po ang advantages na meron nakikipag-cooperate po tayo. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka ng Lord. May pakita natin ng totoo yung pagmamahal natin sa kanila. Sa mga kapatid natin na nanghihina. Sa kapatid natin na nalalamig. Amen? May mga ilang tao nga po ako dito, pag bumati ako, kumusta na po? Nasa si pare, nasa si pare. Ito nyo, lagi kong tiyatanong, nasa si pare. Kasi baka hindi nyo na naiisip na may isama dito yung mga mahal nyo sa buhay. Huwag yung tatantanan. Wala pa namang isang dekada. Si mami nga, ilang dekada bago. Amen?
Dumating na nga siya, Lord, talaga hindi ko na siya babaguhin. Iwanan ko na siya. Okay, tanyo. Nakapag-Diyos sa Panginoon. Eh si Lord may plano. Lagi po may plano si Lord. At hindi po pangit ang plano ng Diyos. Laging maganda. At ang mensahe na binigay po sa akin ng Panginoon, buong pamilyang maglilingkod. Kasi isang tao lang ang maligtas sa isang sambahayan. Ang kanyang sambahayan ay maliligtas. Amen po ba? Biblical po yan. Amen po ba? Kaya ako po talagang grabe pag binabanggit ko po, kinikilabutan po ako. Pero magagawa ba ni Daddy at Mami yun? Siyempre, kasama po kayo dahil kayo po ay katawan ni Kristo. Kabahagi po kayo. Amen? Hello, pag-ilawin po natin ang ating mga buhay at ipakita natin ang pagmamahal natin sa kanila. Hindi man sila kamahal-mahal, hindi man nila tayo gusto. Ipakita rin natin yung ating pagmamahal sapagkat sabi niya, magmahalan kayo. Magmahalan tayo sapagkat tayo ay pamayanan ni Kristo. Tinatawag ko po ang aking pinakamamahal at nag-iisa na may bahay, ang aking pong Mami.